Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is I'm from Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Siyempre, sa nakataba ng puso ninyo mga comments. Maraming salamat po. At kung gusto niyo ng personal reading, nasa baba ng video to, how to contact me. Meron tayong Ace of Cups. Tingnan natin kung ano yung ipapakita ni card sa inyo. This October para kay Taurus, please show me. Taurus. Top of the deck is the tools. Okay. Sinasabi dito na nasa iyo na ang lahat para maresolbahan o para solusyonan ang mga bagay, no? Ang sinasabi nito is kailangan mo maging practical. You need to be practical. Magkakaroon ng pag-organize this time, this month. Ang nakikita ko sa iyo, okay na kailangan. Maaring kayo is, maaring may hard worker kayo, may business kayo, o kaya carpenters or repairman, no? Iba sa inyo. O mahilig kayo mag-repair ng mga bagay-bagay. Also is may mga bagay na kailangang ayusin. May mga bagay na kailangang i-organize. May mga tasks na gagawin by this, pwedeng sa family, sa relationship, no? Or pwede rin sa mga pangarap sa buhay, sa iba sa inyo. And syempre, andito rin yung kinakailangan mag-prepare o may mga ipiprepare ka na bagay by this October. Pwedeng magta-travel kayo, ganyan. Pwedeng may mga preparation na gagawin kung saang aspeto ng buhay mo yan, kung ikakasal ka o mga trabaho man yan or may mga sitwasyon na ipiprepare mo, no, sa iba sa inyo. Tingnan natin, yung iba sa inyo may syempre may mga good news na darating sa buhay mo by this October. Congrats kung namang good news yan. There's a new beginning, there's a fulfillment, may mga accomplishment ako na nakita sa'yo, may mga magtatapos na sa buhay mo. No? Magkakaroon na ng harmony and peace sa iba sa inyo. Siyempre is, may mga bagong opportunity daw kayo natatahakin also this October. Sa love life man yan, o sa trabaho mo man yan, o kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Okay, by this October, ang nakikita ko sa iyo is, andun yung confident mo, no? Pagbabalik ng dating ikaw. Yan. Kumbaga, kung dati may mga hirap o sakit na naramdaman, kung hindi pa man ikaw nakakano, ito na yung kinakailangan mo. This is a time to fix it, no? Kung kinakailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong sa iba. Kung may mga bagay pa na kailangan ayusin o asikasuhin. Siyempre, andito rin yung sitwasyon na you're going toward to a new directions in life. Kumbaga, yung mga magsasucess sa buhay mo. No? Andito rin, magiging very creative din kasi iba, no? And syempre, maaaring may travel nga iba, no? Sa iba sa inyo dito. May hihingi sa'yo ng tulong. Ako nakikita, maaaring yung tao na hihingi sa'yo o tutulungan mo siya kasi andito rin siya. Sa nakita ko ito. Maaaring may hihingi na tulong o ikaw ang hihingi na tulong. Pwedeng a person who is in a distance, pwedeng connected ka sa tao na kung ka-LDR to o karelasyon mo, maaring ganun, o kaya naman may tao na kinakailangan niya ng tulong mo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin, 7 of Cups. Ano ba to? Maraming magaganap. Maraming magaganap, no? Maraming magaganap sa iyo this time sa nakikita ko sa iyo dito, no? Kasi andito rin si Fool. Ibig sabihin, maraming opportunity. Yan, iba't ibang opportunity ang darating sa iyo. Pwede itong idea, no? Pwedeng may mga pag-aaralan ka, may mga sisiyasatin ka, may mga umpisahan ka na bagay. Also, this sa freedom, no? Paglaya sa isang sitwasyon. No, may mga wishful thinking ako na maaring ito is ipa-follow mo na yung gusto mo this time sa nakikita ko dito. Pag-iisipan mo na yung mga bagay na gusto mo umpisahang muli, o yung mga bagay na
kailangan mo nang alisin sa buhay mo, sa sarili mo, pwedeng gano'n sa iba sa inyo. Siyempre, may mga papantasizing ka, may mga daydreaming situation ako na nakikita sa'yo, no? Sa iba naman sa inyo dito, basta pagsisimula ng bagong ikaw, pagsisimula ng mga pangarap sa buhay, meron daw ko-connect sa'yo, oh. Yung sabihin sa inyo is may mga makikilala kayo na bagong tao. Maaring iba sa inyo na ina social media, no? May Facebook, TikTok, Reels, ganyan. Kung ano man yan, ano pa ba? Ano pa mga, YouTube, yan. Maaring sa'yo, or maaring ikaw ay mag-uumpisa na, no? Pagdating sa social media or networking, yan. Maaring kayo is mag-uumpisa na dun sa bagay na yon, no? May mga creation ka na gagawin this month. May taong babalik sa'yo. Pwedeng may tao na magsusorry sa'yo, mag-a-apology. Pwedeng ikaw ito or someone, ang nakita ko dito. Iba sa inyo tarot reader, no? Kung may mga tarot reader na nanonood sa akin, na katulad ng aking, shout out no? Baka iba sa inyo magta-tarot, nag-uumpisa na kayo mag-tarot reader, nag-aaral na kayo, baka may mga gusto niyo na mag-aaral, diba? Huwag kang mag-alala kasi nasa sa'yo yung, you have an ability naman, no? Mga Taurus, kumbaga, meron din naman kayo, malakas kasi yung pakaramdam ng Taurus, kumbaga, you have an ability para maging isang tarot reader din sa iba sa inyo. By this October is nandito ka na, mas more ka magpo-focus sa sarili mo, more ka magpo-focus sa creation mo, mas more ka magpo-focus sa mga bagay na uumpisahan mo. Kumbaga, may mga pagpapasyahan ka dito by October. Maaring iba sa inyo is magre-rest day, magre-recharge, magbabakasyon, magkakaroon ka ng mga bagong interest sa buhay, no? Sabihin, magkakaroon ka ng mga new things na gagawin. Yan, may mga pagpapasyahan ka. Kumbaga, you use your common sense din dito. May mga bagay na pag-iisipan mo na to create yung situation. Tingnan ko nga kung ano pinakikita ko dito. Alam mo, magkakaroon na pagbabago talaga sa'yo. As in. Kasi nandito ka na sa sitwasyon mo na maaari iba sa inyo mahilig kayo mag-drawing, More on peace ang nakikita ko sa'yo dito. By this October. Magiging very idealistic ka, no? Eight of Pentacles. Ooh, ang ganda, oh. Okay, by this October, syempre, maraming mayroon ka daw ma-achieve. Hindi man siya malaki, pero because of your hard work and because of your effort na ginawa mo dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun, you will be success. Ganyan. Ma-achieve mo yung goal na to, no? Ang sinasabi sa inyo dito. Yan. Maaring iba nga sa inyo talaga is carpenters, Carpenters, ganyan, mahilig magkumpuni ng mga bagay-bagay, kung ano man yung gusto mong kumpunihin. Yan. Mahilig kumbaga, mabusisi. Baka yun yung trabaho mo. And syempre, also, may mga bagay na na you want to develop. May mga bagay na mamasterin mo this October sa nakita ko. Syempre, mga celebration na darating, no? Yan, may mga having fun with co-workers, friend, family, sa iba sa inyo. May mga getting together situation. Ako nakikita dito. You're getting away with something. You're starting to begin something new. Yan, may mga actions ka na gagawin, mga new project, new relationship, new place, new situation, ganyan. Purong bago nga yung nakikita ko sa'yo dito, no? Kumbaga na, andito ka na sa sitwasyon mo na may mga bagay na magkakaroon na ng resolving, no? Sa inyong buhay. Siyempre, when it comes to is stability and prosperity is coming. As long as ibibigay mo yung effort and commit mo dun sa bagay na yon, you will achieve it. Sinasabi dito, no?
Yan. Ang nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, may mga coming home, maaari ikaw is uuwi ng Pilipinas, pupunta ng probinsya, may makita-kita. This time, the hard work na binigay mo sa buhay mo o binigay mo yung effort mo doon, and you will enjoy the fruit of your labor. Kung gaano ka nagsikap sa mga nakaraang buwan, sa mga nakaraang linggo, this October, ma-achieve mo yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Siyempre, meron tayong, Filori? Filori. Si Filori open dishonor. May malalaman ka daw, siguro, may mga malalaman ka na mali, maring sa sarili mo, maring may mga mali kang action na malalaman, mali pala yung hakbang ko, mali pala yung decision ko, or may mga tao na malalaman mo yung katotohanan, no? Ganyan, sa iba sa inyo. Mag-ingat kayo, umiwas na lang kayo kung may mga tao na mga abuso sa iyo, or syempre, may comes sa sarili mo, wag mo rin abusuhin yung sarili mo, or abusing someone. Medyo iwasan mo na lang yung sa iba sa inyo. Maari may mga madidiscover kayo also this October ng mga bagay-bagay or rich. Naku po, ito na nga. No? Iba sa inyo, kailangan mong umiwas talaga. No, umiwas ka sa ikakapahamak mo kasi dito si Fulori. Umiwas ka sa mga ikapapahamak mo sa buhay mo, no? Maging i-open mo yung huwag ka maging close-minded. Open your mind din sa nakita ko dito. Kailangan mo kasing harapin yung reality ng mundo. No? Kailangan mo harapin din yung takot mo at this is the time na kailangan mo talaga na magdesisyon sa buhay. Huwag ka lang umiwas o huwag kang tumalikod sa mga responsibilidad na mga dapat mong gawin sa buhay. Kasi kung tatakbuhan mo yun, mas mahihirapan i-fix yung bagay na yun. No? At sa tagal ng panahon, mas mahihirapan ka. No? And also, mag-ingat ka rin kasi may mga trap situation ako nakikita dito. Baka matrap ka. Pag-isipan mo munang maigi, no? Think clear kung pag-isipan mo kung ano yung advantage and disadvantage ng mga bagay na gagawin mo o desisyonan mo, ha? Sa nakita ko dito sa emptiness, nandito na yung sinasabi na this is the time to move on. Pag-ingatan mo yung sarili mo, isipin mong maigi, trust your intuition, this is the time to move on. May mga bagay na kailangang ayusin, no? Kailangang asikasuin kasi andito siya. Ito na yung time na punuin o punan yung mga bagay na kakulangan. No? Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa karelasyon, pwedeng sa sarili, pwedeng sa trabaho, kung ano man yan. This is the time to begin, the beginning situation ito. No? And also, these are new life. Ibig sabihin, maaring yung iba sa inyo maaring magkakaroon ng mga celebration kasi maaring may magkakaroon ng mabubuntis, ganyan. May mga sitwasyon na gagraduate na at magtatapos na. Ganyan. Meron ng isang sitwasyon na ma-achieve mo talaga totally by this October, no? So iba sa inyo is may aalis sa buhay mo, no? Kung kasi nandito to. Mari ikaw ang aalis o may taong aalis sa buhay mo. So iba sa inyo, ha? May magmo-move. Pwedeng ikaw, magmo-move ka na bagong trabaho o magmo-move ka na bagong relasyon o may mga imumove ka na situation. Pwedeng gano'n, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is pagsasaayos. May mga bagay na kailangan mo na ayusin. May mga, kung sa pera to, ayusin mo na yung pera mo, no? Kasi gusto mo, kailangan mo maging organized din kasi sa nakikita ko dito. Kung hindi, pag hindi ka naging organized, ito mangyayari sa'yo. No, try to make it balance yung sitwasyon. It's time to change. And this is the time to start a new beginning with the one. Diba? Sword and scale. Ayan na, tamo si scale. Diba? Ano yan? Balance yan, diba? Yan. Kailangan mo na talagang balance ng lahat ng aspeto ng buhay mo. Ito na yung kung may mga unfinished business, kung may mga dapat ayusin, dapat i-let go, you need to cutting the cord. No, kailangan mo asikasuhin ayusin to. Siyempre, andito yung mga legal matter. Maaring iba sa inyo,
may mga sitwasyon na hindi nyo na-actionan, may mga sitwasyon na hindi na bigyan ng justice, may mga sitwasyon na nagkaroon ng pagkakamali, or dumadaan ka sa legal matter sa iba sa inyo. May mga pag-aapila, ako nakikita, or pwede rin na pag-aapila kasi is, may tao na nagagalit sa'yo, may tao na siguro hindi ka naging balanse sa kanila, hindi ka naging totoo sa kanila, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Maaring masama pa rin yung loob nila sa'yo. Or maybe this is you, no, sa nakita ko dito. Makikita mo daw ang katotohanan. Kasi nandito si light, may malalaman kang kaliwanagan o enlightenment o katotohanan. O kinakailangan mo na talagang harapin ang reality ng mundo o harapin yung katotohanan ng buhay, no? Ang sinasabi dito. Meron ditong tao na mapaglaro. Ako nakikita dito. Sana, kung sa love to, naku po, isosword talaga kita. Sabi ka, joke. Kung sa love to, sinord na kita. Hindi. Mali mo, hindi naman ikaw to, di ba? Yan. Mag-ingat ka na lang, no, sa iba sa inyo. Kasi medyo, kung titignan mo to, ano siya, di ba? Hindi siya maganda. Alam mo, may mga ano ka talaga, unfinished business sa nakikita ko sa'yo. Siguro ito na yung kailangan na ibalik mo yung sarili mo. Yung kailangan mo lang talikuran yung nakaraan. O may mga bagay talaga na kailangan mo nang ayusin para makapag-move on ka na. O para rin makapag-move on na yung mga ibang tao para sa'yo. No? Ang nakikita ko dito. Ikaw lang naman na makapag-aayos ng lahat eh. Nasa sa'yo naman ang lahat eh. Kung titingnan ko dito, nasa sa'yo lahat ng tools. Diba? O si tandem bicycle oh. O may mga tao, may mga duo, partnership dito oh. Diba? May mga collaboration na magaganap din, syempre. Yan. Maaring kung kinakailangan mo na humingi ng tulong dito sa sitwasyon para mabigyan ng hustisya or maitama ang lahat, humingi ka ng tulong kasi may tutulong naman sa'yo. No? And syempre, nandito rin yung collaboration, togetherness with someone, kasi nandito rin to. And then, nandito rin yung, you need to align yourself. No? Magkaroon ka ng alignment sa mga bagay na gusto mo ma-accomplish sa buhay mo. Sa nakita ko to. O so magkakaroon ng harmony. Mahihingi sa'yo ng tulong or magkakaroon ng pagtulong situation sa iba sa inyo. O sa partnership o collaboration, partnership, dealing also meron dito, no? May mga bagay na i-align mo yung sarili mo doon. Magkakaroon ng alignment situation by this October. Congrats ha, kung saan mga aspekto ng buhay mo yan. Uy, tingnan mo, iba dito, love life. Diba? Kung may mga unfinished business ha, tapusin nyo na. Ayusin nyo na. Kumbaga, it's time to let go and you need to start to take it action to begin. No? Arigato naman si God bless.